people, welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre, kung naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo, fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, mas nakakaloka ang ganda ng Mama Sam ninyo. Charot! So, kamusta naman kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng, syempre, Thursday. So, happy Thursday sa atin lahat ng bonggang-bongga. At hindi lang yan, syempre, gusto ko rin magpasalamat sa walang sawang tumatangkilik dito sa Mama Sam Vlog, araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat po sa pagmamahal at suporta na binibigay ninyo. At hindi lang yan, syempre, sa lahat naman ng makasolid na makamama Sam dyan na laging nakatutok dito, araw-araw. Maraming salamat guys sa inyong lahat. Kaya naman, ngayong araw na to, marami akong hatid na chika na talaga naman, oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo ng bonggang-bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, wag na nating patagalin ang ating mga chika. Para sa una nating chika, eto nga, Miss Grand Thailand 2025 na si Gatchabel ay magiging isa sa mga hurado sa Reyna Pilipinas. Anong chika mo dito, Mama Sam? Well, congratulations syempre kay Gatchabel. I love Gatchabel forever, di ba? And then, ayun. So, na-expect ko na rin yan na possible naman talaga na maging hurado si Gatchabel para sa Reyna Pilipinas. Kasi nga, di ba, connected to sa Miss Grand. And then, plus, close siya dito kay kay Miss Grand Philippines, di ba? Kay Emma Tiglao. So, hindi imposible na gawin talaga nila or bigyan ng racket etong si Gatchabel na maging isa sa mga hurado dito sa Pilipinas para sa Reyna Pilipinas. At, ayun, looking forward ako kung ano nga ba ang magiging bonggang-bonggang ganap ni Gatchabel, di ba? So, yun. Anyway, good luck and congratulations. So, happy ako. So, let's see kung ano ang mangyayari sa Reyna Pilipinas. So, masaya yan. Binalita ko lang sa inyo para alam nyo. At ang reaction ko doon ay bongga. At happy ako for Gatchabel. Isa sa kasi si Gatchabel sa mga malapit sa puso ng mga Pinoy. At parang feeling ko ito yata yung first time na mag-aano si Gatchabel, no? Maghuhurado. Alam niyo, sa totoo lang, si Gatchabel, very close talaga siya sa lahat, no? Sa Pinoy. Hindi katulad ng Miss Grand ngayon na parang wala tayong naririnig. So, malalaman natin yan. Ako naman dito sa Reyna Pilipinas, pili ko naman ang mananalo dyan ay si Angelica Lopez bilang Miss Grand Philippines. And abangan natin. So, yan. At wala silang preliminary competition, no? So, hindi ko alam kung bakit. But good luck sa Reyna Pilipinas. At para naman sa sumunod nating chika, eto nga, pinag-uusapan din. Syempre, ang coronation bukas dito sa, tawag dito, sa Miss Supranational. Yes, we are excited na kung ano nga ba ang magiging ganap dito sa Supranational bukas. And then, kanina nagkaroon nga ng National Costume Parade. Ayun, kamusta daw yung national costume ng Philippines? To be honest, hindi ko alam kung ano ba ang related ba sa atin talaga sa kultura natin yung suot niyang national costume. Pero kasi pambansang bulaklak sa Pagitan, hindi naman Gumamela. Ang Gumamela ay sa Puerto Rico. Pero maganda yung ideas na, alam mo yon, nagpalit sila ng bonggang-bonggang, kasi instead ng Sampaguita, ginawa nilang Gumamela. So, masaya dahil pulang-pula, tapos masaya kasi magandang na-execute. At nakita natin na sobrang bongga ng makeup ni kanina, ni Katrina Ligado. So, okay lang yung performance niya, okay lang. Sa totoo lang hindi ko alam kung pasok ba to sa national costume talaga natin. But yung pagiging creative nila
bilang bago. So, masaya ako doon sa nakita ko at nabonggahan ako sa execution. Kaya para sa akin, winner! So, yan. So, winner naman. Wala naman akong masasabing iba. Kundi winner na winner. Eto kaya, winner din kaya ang pambato ng France bukas sa Miss Supranational na kung saan siya ang naging Miss Photogenic. Anong chika mo dito, Mama Sam? Well, ang chika ko dyan ay congratulations kay France. Dahil Miss Photogenic siya. Pero hindi ko nakikita na si France ay kakabog bukas. Charot. Hindi ko alam. Actually, mahina yung yung ingay sa kanya. Pero kanina sa national costume, isa siya sa mga nagustuhan ko. Maganda ang national costume ni Miss France. And then, pagdating naman sa execution niya nung preliminary competition, masasabi ko so-so. Hindi palong-palo, pero nandoon na possible na makapasok sa semifinals. Depende na lang yan kay France kung paano niya ipapalo yung sarili niya hanggang sa dulo ng competition. Sabing ganun, possible ba na makarating si France sa top 5 ng Miss Universe? Hindi ko kasi alam yung magiging format bukas eh. Kasi madalas, ang ginagawa kasi dito sa supranational, dalawa-dalawa, di ba? Yung nakakapasok sa top 10, dalawang Africa, dalawang Asian. Hindi ko alam kung etong si France ay papasok nga ba hanggang sa dulo. Pero possible na si France ay maging continental queen. Yun yung nakikita ko. Baka gawin siyang continental queen. Pero ang matinding kalaban niya dyan ay si Spain. Si Spain naman, pwedeng yes, makarating sa top 5, pwede din namang wale. Di ba? So, yan. So, malalaman natin yan bukas lahat. Basta, good luck na lang dito kay Miss Supranational France. Yon, nakikita ko naman, may laban pag nakarating ng top 5, yan kayang kumuda niyan. At para naman sa sumunod natin, chika, 2014, panalo ang India. 2026, panalo ang India. Tingin mo, after 10 years, Mama Sam, mananalo kaya ang India uli sa Miss Supranational? To be honest, ang nararamdaman ko sa kanya bukas ay isa siya sa mga possible na pwede ma-El Tocuyo. Ayun yung nararamdaman ko. Pero, nagagandahan ako sa kanya. Kung halimbawa biglang siya ang naging Miss Supranational, okay lang din. Kasi maganda naman. Yung performance niya, okay ba? Okay, pero hindi ganun kawaw. Di ba? So, parang soso lang at ang daming mas nag-penetrate. Kaya parang feeling ko, kung top 24, hindi ko alam kung papasok siya sa top 24, hindi ko rin alam kung makakarating pa siya sa top 10, at mas lalong hindi ko din alam kung makakarating pa siya sa top 5 kasi hindi ko nga siya nararamdaman. Parang yung nakita kong performance sa kanya, kumabog pero hindi ganun kawaw. Yung kumbaga parang lumaban pero hindi ganun kabongga. Ganon. Yung pasarela niya kasi medyo mahina din talaga. Para siyang si Indonesia. Mahina yung pasarela pero nakikita mo lumalaban. Pagdating sa evening gown, bongga. Ganon. But tingnan natin. Kasi hindi rin natin masabi. Basta laban yan. And then, para naman sa sumunod na chika, eto nga, speaking of Indonesia, Mama Sam, tingin mo, si Indonesia ba ay makakarating sa dulo ng kompetisyon? Ay, nako, naloloka ako dyan. Actually, si Indonesia, job well done ha, sa laban niya dito sa Miss Supranational. To be honest, para sa akin, kung tatanungin mo, kung deserve niya makarating sa top 5. Dahil yung consistency na tinatawag, yung energy from the start until end, and then maganda ang performance na pinakita niya. Hindi nga lang ganong kapalo yung kanyang pasarela, pero pagdating naman sa evening gown, sobrang elegante yung ipinakita niya na performance. So, sabi ko nga, communication skills neto, patok din, but hindi kasi natin alam yung magiging laro eh. Yung organization, hindi ko alam yung eksaktong hinahanap ba nila. Pero kung pag-uusapan natin yung kumpiyansa ni Indonesia, nando doon. Pero kung pag-uusapan natin yung ganda, mas maganda kesa sa kanya. Height, meron siya. Pero yung beauty, wala siya doon. Pero kung pag-uusapan natin yung galing, the way kung paano niya kinonsistent yung kanyang sarili
Ayun. So, meron siya nun. O, di ba? Kaya, magiging, magiging depende talaga sa magiging laro bukas. Kung makakarating to sa top 24, pwede maging top 10. Pagdating sa top 10, kaya na itong sumagot. So, kaya niya maka-top 5. Pero kung doon pa lang sa dulo, nabarahan na siya ng iba, wala na. Di ba? So, yon. Sa totoo lang, kung ako tatanungin mo, pwede siyang makarating sa top 5 at hindi imposible yon. At deserve din niya yon. But, sabi ko nga, marami kasi may maganda, marami nag-execute pagdating sa Asia. So, malaman natin yan bukas. At hindi ko kasi alam kung ano ba yung magiging format, dalawa-dalawa ba or tigi-isa, di ba? Kasi ganun yung usually na napapanood natin dito eh. Kaya, good luck na lang sa kanila, di ba? So, congratulations Indonesia. You did well. So, yan. Maganda siya sa sa evening gown. Gusto ko yung evening gown niya. Bongga. At para naman sa sumunod na chika, Mama Sam, eto nga. Pinag-uusapan ng lahat, pwede daw mag-last two standing or matinding magkatapat si Mr. Spain at saka si Mr. Philippines. So, anong chika mo dito? Parang ang feeling ko, ang magtatapat bukas ay si Zambia at saka si Philippines. At pwedeng manalo si Philippines. Pero kasi, ito kasing si Spain, sa totoo lang, din to isa din to sa mga pwede mo din talagang matawag na Mr. Supranational no? Maganda ang kanyang performance, guwapo, maganda ang katawan. Kaya lang, syempre, parang feeling ko, kung kumpiyansa, mas panalo ang kumpiyansa ni Felipe, di ba? So, mas maganda yung performance talaga ni Felipe. Kaya para sa akin, si Felipe ang winner. Charot! At winner sa puso ko. Si Mr. Spain, kung sakaling hindi ito manalo dito sa Mr. Supranational, pwede itong maging Mr. Global. Kasi nga, di ba, parang yung peg niya pang global. Tapos, para siyang si Don Corilla. So, yan. No? So, napansin ninyo yung vibes niya, yung energy, so parang pang Mr. Global, hindi pang Mr. Supra, ganon. But malaman natin bukas dahil feeling ko lalaban yan at kakabugyan ng todo-todo. Diba? So, yun. Good luck. And then, ayun nga, isa sa mga nakikita ko matinding kalaban ni Philippines ay si Zambia. Dahil si Zambia magaling din, iba din ang charisma, iba din ang hataw neto, at bongga to, di ba? So, yun. So, I wish all the best para sa mga candidates bukas as a Mr. Supranational, and then laban lang at tiwala. So, basta ako masasabi ko, si Felipe malakas ang laban para sa top 5 ng Mr. Supranational at possible na may uwi niya ang title ng Mr. Supranational. Kaya good luck, di ba? And then para naman sa sumunod natin, chika, ay Kanyalak National Costume. Mama Sam, isa ba sa mga nagustuhan mo? Si Ay Kanyalak. Yes, very charming. Ayun ang masasabi ko. Ang charming ng beauty niya. Lalo na yung suot-suot niya yung kanyang traditional dress. Ayun yung sinasabi ko kanina, na parang hindi naman natin traditional dress yung gumamela, di ba? Bulaklak siya sa atin. Pero hindi siya yung pambansang bulaklak. Anyway, so naka-traditional dress syempre si Miss Supra Thailand. In fairness sa kanya, hindi makapal ang makeup, sinimplihan, lumabas ang aura, lumabas ang pagiging Thainess, di ba? So, yan. So, natuwa ako, nagandahan ako sa kanya. In fairness, isa siya sa mga nagustuhan ko na execute kanina dito sa national costume. At masasabi ko, ang charming ng beauty ni Ay Kanyala. Siya, yung talaga yung nirepresent niya yung Thailand ng bonggang-bongga, di ba? So, yun, I'm happy for her. And, sawadee ka, di ba? So, yun, kapon ka. Ganon. At para naman sa sumunod natin, chika, possible daw top 2, Espanya at Indonesia. Anong chika mo dito? Well, kung ayan yung pinaniniwalaan nila, why not coconut, di ba? So, yun. So, ako kasi, opinion yan nung iba,
at hindi ko opinion yan. Pero kung opinion ko ang pag-uusapan, I don't think so. So, ganon. Diba? So, yun. So, opinion ng iba yan na sila daw yung last two standing. Eh di go, go, go lang. Kasi possible din naman na pwede talaga mangyari yan. Yes, pwedeng manalo si Indonesia ng last two standing with Espanya. Pero, hindi ganun kabongga yung laki ng tsansa. Kasi parang feeling ko mas marami pang mas magaling sa kanila. Ganon. At hindi silang nakikita ko magla-last two standing. Pero kinikredit ko kung sino man yung may gusto niyan ha. Sino man yung gumawa niyan. Hindi ko naman kinokontra. Ando doon ako na opinion nila yan, naniniwala sila dyan, go, go, go. So, pwedeng mangyari yan bukas. Ako na nagsasabi sa inyo na possible din naman talaga mag-meet sa last two standing si Indonesia at saka si Espanya. Kumbaga parang don't underestimate yung kakayahan nila. Just go to the flow. Di ba? Ang tara yung go to the flow. Anyway, good luck. Ayun yung masasabi ko. And then, tignan natin bukas kung mangyayari na ba yung ganyang format na silang dalawa ang magla-last two standing sa kompetisyon ng Miss Supranational bukas. Wish all the best. So, di ba? Ambisyosa. Charot. And then, para naman sa sumunod na chika. Kanino kayang red ang mas matapang? Kay Thailand or kay Philippines? Well, good luck sa kanilang dalawa bukas. So, kung sino ang makakarating sa dulo ng kompetisyon. Pareha silang naka-red, baka mamaya pareha silang ligwak. Tapos ang nakarating si Indonesia. So, yan. Ako para sa akin, syempre lumalaban si Philippines. Philippines tayo eh. So lumalaban si Philippines. Naniniwala ako si Philippines na ginawa niya ang best niya. And then bukas, syempre mas excited ako kung ano nga ba ang makikita natin sa eksena ni Katrina Ligado. And then of course, mag-ingat siya kay Icon Yalak dahil baka matalisod siya kay Icon Yalak ng bonggang-bongga, di ba? Kasi si Icon Yalak lumalaban din. In fairness, alam nyo guys, naluloka nga ako kay Ai kasi simple-simplihan lang pero grabe, malupit. At yung execution niya. At kay Philippines naman, syempre, naniniwala pa rin ako na may chance siyang makarating sa top 5. May chance siyang manalo. Depende na yan sa magiging laro niya bukas. Hindi ganun kalaki yung chance natin na magwagi ng Miss Supranational. Pero pinaniniwalaan ko na si Katrina Ligado, nagagawin niya yung lahat ng kanyang makakaya para makarating sa dulo ng kompetisyon. Siguro, tulad nga na sinabi ko, paulit-ulit, na pagkatiwalaan na lang natin yung prosesong ginagawa niya sa pagsungkit ng corona ng Miss Supranational. Hindi madali, hindi ka panipaniwala, pero nandoon na may chance pa din, di ba? At yung chance na yon panghawakan natin ng bonggang-bongga. Malay mo, siya pala ang mag-uwi ng corona ng Miss Supranational bukas. So, di ba? So, hindi natin alam. Nothing impossible. Lalo na willing naman siyang lumaban at willing siyang makipagsabayan. Di ba? So, laban. Ilaban mo yan ng todo-todo. So, Mama Sam, para sa sumunod nating chika, tingin mo possible ba mag-last two standing si Philippines at saka si Czech Republic? Laruin natin ang laban. To be honest, yes, pwede. Bakit hindi? Maganda si Czech Republic, magaling ang performance ni Czech Republic. At isa siya sa mga talagang nakikita ko na pwede talagang mag-uwi ng corona. Di ba sinabi ko naman yun din sa inyo na parang wow, si Czech Republic nakakatakot. Maganda yung ginawa niyang performance. From swimsuit to evening gown. So, bukas, tingnan natin kung magpe-penetrate ng bonggang-bongga si Czech Republic. Actually, sa ngayon, kung akong tatanungin mo, sino ba ang magiging next Miss Supranational? Ang sagot ko dyan ay possible na si Czech Republic ang makasungkit ng corona ng Miss Supranational bukas in terms of performance na ipinakita niya based on preliminary competition. Ay talaga naman, masasabi ko, winner from swimsuit
and evening gown. Wala talagang lumamang sa kanya. Siya talaga ang truly number one. So, yan. Hindi ko alam ha, pero sa akin lang to analysis ko. So, nakita ko doon sa inilaban niya, malinaw na si Czech Republic ang tatapos ng laban ng Miss Supranational 2026. Kaya yung sinasabing ganon, wag daw makampante kasi naghahanda din yung iba. Maghanda lang kayo. Pero feeling ko, may hinahanda din si Czech Republic para sa inyo. Ganon! Basta laban lang yan. At let's see tomorrow. And then, ayan, si Katrina Ligado, may chance bang makuha ang corona? Oo naman. So, yung chance na yun, panghawakan lang natin, malay naman natin, di ba? So, I wish talaga na makarating siya sa top 5. Ayun talaga yung parang feeling ko the best para kay Katrina Ligado na makatungtong sa top 5 ng Miss Supranational. Sa ngayon, medyo hindi pa tayo sigurado kung ano nga ba ang magiging sitwasyon ng laban niya, pero laban lang, di ba? Ayun, so tiwala lang. So, at walang imposible sa itaas. Magtiwala lang tayo sa kanya, di ba? So, yon. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin. Syempre, maraming salamat po sa inyong lahat sa love and support na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko at sa mga hindi pa nakaka-follow at nakaka-subscribe. Baka naman, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi nga ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.